Hi! Hello! Ito yung Mama Shy. Smile! Sa panahon po ngayon ay isang malaking bago po ang nangyayari sa ating buhay. Kaya naman, sa mga nakikita ko sa news, ang presidente ay medyo nababagabag din. Kaya naman tayo, kailangan maging behave. Huwag na nating daanin pa sa init ng ulo ang lahat. Meron naman tayong mga access dyan sa mga internet o kahit ano pa man. Iparating natin ang ating mga hinaing sa buhay. Hindi yung mag-aano tayo sa kalsada, doon tayo manggugulo. Tayo rin naman ang kawawa kasi alam mo naman ngayon ang pandemic kung saan maraming tao ay nakakatakot. Naintindihan po natin ang ating kalagayan ngayon dahil nga dyan sa gutom na ating nararamdaman. Kaya lang hindi pa naman siguro ito ang nangyayari sa buhay natin. Parang simula pa lang ito na para sa mga darating na panahon ay mapapaghandaan natin. Kaya sa lahat ng bagay ay hindi nadadaan sa init ng ulo. Hayaan po natin ang Pangulo ay magkaroon ng kapayapaan sa kanyang isipan para makapag-isip ng maayos kaysa naman bawat ng buka ng bibig niya ay mayroong kakalaban sa kanya at sasamain pa. Hindi naman maganda yun. Lahat naman siguro ng tao pag kailangan niya ng katahimikan at kapayapaan para makapag-isip ng maayos. Kaya tayo ay maghintay lang at andyan naman yung mga balita sa radyo, sa TV o sa internet o anumang access dyan na pwedeng maaari nating mapakinggan ng Pangulo, ay pakinggan lang po natin ang kanyang mga sinasabi. Huwag na yung magkakahaka pa o makinig sa mga balita. At maghintay po tayo kasi hindi naman nadadaan yan sa init ng ulo at hindi naman yan sili na aanghang kaagad. Marami pa po yung proseso. Kaya maghintay lang po tayo. Gumawa po tayo ng paraan para tayo malunasan ng ating mga gutom. Kasi kung talagang hindi pa naman talaga panahon natin, ay hindi pa talaga panahon natin. Kaya mag-print tayo at tahimik lang po. At huwag na natin pangguluhin ang isip at damdamin ng Pangulo. Alhanin po, hindi na po naman siyang bata na para makapag-isip kaagad. Katulad ko na rin po siya. Kaya kalma lang po tayo at manatili sa bahay. Gagawin lahat ang mga gagawin para maging maayos at sana manalangin tayo na matapos na ang lahat ng ito kasi nakakatakot din. Kahit dumating nga ang panahon ng kaarawan ng Pangulo, ito gumawa ko ng poem sa kanya, huli man at magaling ay maihabol din sa mahal na Pangulo. Happy birthday dyan! Gumawa po ako ng para naman mabawasan ang kanyang mga sama ng loob na naramdaman. Mabigat na nga yung dinadala niya sa kanyang isipan at damdamin ay dinadagdagan pa ng iba dyan ng masama kung magsalita, masakit. Kaya sa mahal na Pangulo, pray lang po tayo at sana matapos na po. Manalig po tayo sa lahat. Ito, basahin ko po ang aking poem para sa inyo at sana
Dumarating po ito sa inyo. I love you. Ang pamagat po nito ay ang aming mahal na Panginoon. Ang panahon ay sadyang mapagmula, dala ng mga taong mga sarili lamang. Huwag mapapahala, ang Diyos sa itaas ay iisa lamang. Ang may totoong pananalig ay siyang magtatagumpay. Mahal na Pangulo ng aming buhay. Huwag mababahala at nandito lang po kami sa iyong lingkuran. Totoong kalinga ang aming ipapadama sa inyong pag-iisa. Manalig ka sa amin. Huwag mabahala sa mga taong mapagsamantala. Ang nais lamang po nila kayo ay malugmok sa muntikan. Sa puso po ninyo, kami ay itanim. Nakahanda po kami. Ngumiti ka lamang. Umahal naming Pangulo. Ipaglalaban po kayo hanggang sa dulo ng walang hanggan. Mahal na Pangulo, happy birthday, belated. Thank you. Smile, always smile. Bye-bye. Ito po. Ayan. At sana makarating sa mahal na Pangulo kahit papaano maibsan ang kanyang mga mabigat na dalahin sa puso. Alalahanin po ninyo na inapasan po ng ating Pangulo ngayon ang bigat. Ang bigat. Bigat. Na bigat. Walang kasing bigat. Dito sa mundong kinagagalawan natin. Kaya tayo dapat mag-behave. Bye-bye na uli. I love you all.